yung ating DEF o Digital Elevation Model. Naka-record ako. So, then, pag-click po yung raster. Ito lagi yung pinupuntahan. Extraction. And then, contour. Pag-click mo yung raster, extraction, then contour. Extra. Contour. Yan. Dapat, highlight yung nasa DEM, yung Digital Elevation Model. Highlight. Raster. Extraction, contour. Magkakaroon ng panel for the generation ng contour. Ang input layer natin is yung nasa DEM. Kung napansin nyo, yung interval between contours na nabase nila agad na meron siyang 10 meters interval. And then ang attribute niya is elevation or as in ele. And then dito sa mga settings na to, minsan ang actually check lang nito is yung produce 3D vector. Pero graphically, hindi ito ginagamit. Pero kung gagawa kayo ng may 3D naman, pwede i-click yung produce 3D vector. Pero appropriate lang siya sa contour na naka-polygon. Kasi yung generated natin na contour dito ay naka-line features doon sa contour. Meron pa kasi isang output ang QGIS na naka-contour polygon. For this DEM, gagawa tayo ng contour line. Ito sa mga nag-AutoCAD, alam niyo yung generation ng contour line sa inyo, puro diretso, di ba? Sa GIS, medyo curvy siya. Ngayon, dahil sa meron na akong elevation na naka-set, tapos isi-save ko po siya, contours, hindi ko na siya ilalagay as temporary file. Kasi gagamitin natin siya mamaya yung contour. Save to file, mag-create na lang po kayo ng folder, new folder, day 3. Day 3, select. And then lalagyan ko po na 10, and contour. Or contour 10M. Contour 10 meters. Nilalagyan ko na ganyan para alam ko yung contour ko ay naka 10 meters. Wait lang. Shape file. Nag-create po ako ng folder na day 3 ah. Yun. Okay lang. Kasi, Sir, okay lang ba sir na nakaano? Na ang sa save as type ay GPG o shapefile? pwede. Pwede rin sir. Kasi yung Pwede rin. shape file. Pero sa akin kasi gagawin ko shape file na lang. Okay po. Para hindi madami. Pwede, pag gusto nyo konti lang, pwede naman yung GPKG. Pero ako nasanay kasi ako sa old school shape file. Okay. Desktop, meron ako dito yung Pansan, di ba? Save mo. day 3 contour 10M. Click save. And then yung pinakamahirap gawin, ano yun? Run. Click run. Full charge ka na pwede. Pwede ko naman. Then click close. Engineer boy, full Meron charge na ka akong na. contour lines. Full charge ka na. Tatlo yan? Yeah. 3 Pro. Pwede makita yung ano yan, sir? Yung pinakayo. Pwede lagay na Ay, makikita yung elevation niya dito sa ating attribute table. Once generated na yung ating contour
control lines, napansin nyo kanina may nakalagay na column doon na error. Doon nakalagay yung value ng controls. Open attribute table, ito po. Yung value ng element yung controls. Run din. Hindi, i-ano mo pa rin naman yun. Pero, ontos ba't wala siya nakabalo sa akin? I-ano mo pa yun? Ay, ganyan daw. Dito sa categorize. Ito, plain tool lang na to, kaya wala yung control. Looks like hit area. Sa label yun. Yung label mo pa. Hindi advisable yun. Ha? Sabi nyo, parang pag-work meter, hindi advisable yung work meter kasi yung ating data ay nakategorize. Sige, sir. Appropriate siya gamitin sa technical para hindi siya ka-erroneous. Single label. Ang possible na pwede na tip lang, Papakita mo. ang possible na pwede gamitin ng ganyan ay yung insert data set na meron. Same process din yun. Pwede gawin. Ano yun? Saan? Ayun, bawas trabaho na yun. Label. Pero may ganun ko na ano, one Yung label. nandito. Meron sila sa Well yun, pero yung insert sa Pero paano ano? Value. Pero yung maganda din dito, makikita malalaman nyo rin kung nag-feature dito. Option na. Diba? Pag generate nyo parehas ng controller. Nag-feature dito. Siguro. Hindi na makain ng bundok yun, sigurado. Akit mo makain ng bundok para mag-generate ng controller. Diba? Pa-validate. Pwede rin mag-validate. O pero kadalasan kasi sample na lang yun. Yun. Sir, yung... Punta ka sa ano dito yung property. Right click. Yung control. Tanda na talaga ang leaders. Iba't ibang klase ng control. Ha? Iba't ibang klase ng control. May malaki. May MCQ. Pwede yung map ng isa. Yung UT. Ano yun? Aray ko, aray. Si Albert lang.